Eto pala ang kinakatampo ni Manong Chabit. Yes, alam naman natin, mga kababayan ko, that this person is the one na nasa likod ni BBM during campaign. And napanood ko, mga kababayan ko, yung sa Bilyonaryo channel, yung mga sinabi niya against to the president. Well, mga kapatid, I understand kung bakit si Manong Chabit nagsalita. Yes, mga kababayan ko, from the beginning, mga kababayan ko, kwento niya, sabi niya, magsasara Duterte siya noon, ngunit nag-BBM siya, and talagang nagsama sila. I think, Manong Chabit is the one na, nag-protection kay PBBM. Totoo naman yun, mga kababayan. Yes, totoo naman yun, mga kababayan ko. Si Manong Chabit ang sumusuporta kay PBBM, lalo na pagdating sa armor car, mga kababayan ko. Si Manong Chabit din ang nagpapahiram kay President. Yung armor car na nakita natin. Gawa kasi yun ng Baluarte Motor Works, mga kababayan ko. Kaya binibida ni Manong Chabit. Well, sa mga sinabi ni Manong Chabit doon, para sa akin, nakikita ko yung tampo ng isang kaibigan. Yes, mga kababayan ko. Tampo talaga ng, alam mo yung dumiin nung kampanya para kay Pangulong Bongbong. Andun talaga tayo, mga kababayan ko. May something na may sinabi pa siya sa Japan, whatsoever. Pero kasi ganito nanalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng bansang Pilipinas. At naging vice-presidente si Sara Duterte. Eto, tanong ko lang. Ano bang kinatatampo na malala ni Manong Chabit na pinag-uusapan ngayon? Kasi kung tutuusin, napakabait ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Alam niyo po kung bakit. There is a 51 appointees sa mga key governments. Mga kababayan ko, allegedly, nakinento ng mga nakaupo ngayon. I think yung isang ganito, pinasok ni Manong Chabit. Pinasok niyang ganito. Mga kababayan ko. Yes, tama kayo doon. Pinasok niya ganito, pinasok niya ng ganyan. Pinasok niya na ito. At lahat ng appointees ni Manong Chabit, mga kababayan ko, pasok lahat. Overall total, mga kababayan ko, di umano'y 51 na appointees. So ngayon, mga kababayan ko, hindi ko alam paano nagtampo si Manong Chabit.